sa gilid ng isang madilim na kalsada sa Maynila, kung saan patay-sindi ang ilaw ng poste at tila may matang nanonood mula sa dilim. May isang lugar na iniiwasan ng mga tao. Isang waiting shed kung saan ilang tao na ang maibabalikan nawawala. Tahimik lang ang chismis, pero ang mga nakatira malapit dito ay may alam. May babaeng nagmumulto sa mga pasaherong naghihintay mag-isa. Naging laman ng balita noon ang tungkol sa isang babae na napatay nang dahil sa ito'y nanlaban sa taong gustong kumuha ng kanyang cellphone. Matapos ang pangyayari nito, ay nagsimula na rin ang kwento ng multo sa waiting shed. Kapag may nag-iisang commuter na naghihintay sa lugar na ito, ay bigla-biglang lumalamig ang hangin. Tumitigil ang oras, tapos biglang may tatawag sa cellphone. Pag sinagot nila ito, ay may maririnig silang boses. Bakit mo ako pinatay? At bigla-bigla itong lulitaw sa kanilang harapan. Bakit mo ako pinatay? Ito ang mga nagpapatay ko! Biglang mararamdaman ng mga biktima na may nag-aangat sa kanila sa hangin at may sumasakal sa kanila. Mahigpit, malamig, hanggang sa hindi na sila makaingat. Simula sa isa, hanggang dumami ang bilang nila. Ang mga biktima, isa-isa silang nawawala. Walang ebidensya, walang saksi. Tanging cellphone na lamang ang natatagpuan. Ngunit isang gabi, isang lalaking nagngangalamaitan ang nagpunta dito. Hindi linit sa kanyang kaalaman ang mga kababalaghang nangyari dito. Subalit, matyaga siya naghintay sa pagdating ng tawag at dumating na ang kanyang hinihintay. Subalit sa halip na matakot, ay kinausap na ito. Si Nathan ay may third eye at may kakayanan siyang makita ang nakaraan ng mga yumaong hindi matahimik. Ito nga ay nakita niya ang kwento ni Mariel. Si Mariel ay isang call center agent na dapat ay pauwi na sa kanilang probinsya at sabik nang makita ang kanyang anak. Habang naghihintay ng masasakyan sa waiting shed, ay may isang lalaki ang lumapit at pilit na kinuha ang kanyang cellphone. Lumaban si Mariel, kaya't nasaksak siya nito. Isang saksak, subalit sapat na para hindi siya makauwi. Iniwan siyang duguan habang patuloy na tumutunog ang kanyang cellphone. Hindi na niya nasagot ang tawag ng kanyang anak. At dito, naramdaman ni Nathan ang galit at kalungkutan ni Mariel. Kaya siya dito nanatili ay dahil hindi na niya magawang makauwi. Sinamahan ni Nathan ang kaluluwa ni Mariel. Timamtamila ang kanyang lumang address. At pagdating sa probinsya, agad tinatok ni Nathan ang nasabing bahay. Isang babae ang nagbukas ang pinto. Nakababatang kapatid ni Mariel. Nagpakilala si Nathan at sinabi na dati siyang kaibigan ng kanyang ate. Sa loob ng bahay ay nakita nila ang kanyang anak na ngayon ay 10 taong gulang na. Masayang naglalaro. Ligtas
malusog, at minamahal. Humarap si Nathan T. Maria. At sinabi nitong, maayos ang kanyang anak at nasa mabuting kalagayan. Kaya pwede na siyang mapanatag at maging tahimik. Unti-unti, kumalma ang mukha ni Marian. Tumulo ang luha at tumingin sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Maya-maya pa tuluyan na siya napiyaho sa hangin. Natulad ng ulap sa umaga. Tumigil ang mga misteryosong pagyaho. Tumigil ang mga tawag. Pero sa gabi, kung ikaw ay mag-isa sa waiting shed, at larilimit mo ang kanyang pagtawag, huwag kang matakot. Dahil ang boses na maririnig mo ay hindi na galit, kundi isang mapayapang bulong. Nakauwi na ako.